January 1, 2024! Maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Bagong taon na, sabay-sabay tayo. Happy New Year! May panibagong rason para mas pasayin pa ang ating mga umaga. Kaya naman ngayong Lunes, extended ang ating Happy New Year party. Di ba, Mama Dims? Yes! Naku, huwag mo akong kausapin ngayon, Jess, dahil hindi ka nagpapakita sa mga out of work. Wow! Happy New Year, guys! Mamaya ulam ka talaga today. More paingay at more paandar pa rin tayo dahil sigurado pong marami pa rin sa atin nangahabol sa kanilang mga holiday ganaps, diba? Kaya heto, may pa-party setup tayo this morning, diba, Mama Maui? Yes, Mama Dims, correct ka dyan. Tignan nyo naman, mga kapatid. Pero alam nyo, napakabongga talaga. Pero tamang-tama lang ito para mas i-attract pa natin ang positive vibes. Happy thoughts ang dapat, mga kapatid. At syempre, kasama dapat ang equally happy people sa buhay natin tulad nila. Yan! Parang ako, Maui. Yes! Always smiling naman. Malagi happy, di ba? Yes! Lalo na bukod sa mga party setup, di ba? Meron din tayong mga pasabog na grazing table. Yun. Na puno ng mga yummy treats. Kompleto-kompleto, di ba? Para sa New Year. Salo-salo. Mama Dimple. Yes, day 1! Wow, grabe! Ano ba yan? Day 1 of another 366. And what better way to start the first day of the year kundi sa isang pang malakasang kasiyahan po. Palakpakan muna natin ang lahat ng ating mga matatag na gising pa rin na sumalubog sa isang siguradong magiging masayang bagong taon po natin. Good morning. Good morning. Okay, tulad itong mga kasama natin this morning, si Cristel Redaon at John Paul Astor ng Staff 3 Party Needs and Events. Good morning. At Randy Torrecapo ng Goodness Grace. Good morning, Ma'am. Good morning! Hi! Good morning! Hi! Randy ng Goodness Grace, and then we also have Cristel and John Paul po. John Paul. Good morning sa inyo, mga kapatid. Okay, let's start muna. Oo, kamusta yung mga naging New Year's celebration natin? Kasi I'm sure patok na patok kayo this New Year, diba? Sobrang busy kasi ang dami naming bookings. Kagaya na lang ng ibang kilala ko dyan. Marami talaga mga bookings ngayong Ayan, New Year. New Year. Kaya hindi nakakasama. O, tama? Kasi maraming trabaho. Okay. Yun talaga, yung trabaho So, talaga. wait, yung mga pinuntahan nyo ng mga celebrations ng New Year, what was it like? Ganito ba kalaki? Or meron din parang mga options sa mas maliit than this? It's a mix of big and intimate events. Kasi part kami nung Makati New Year, Yung kagabi. Yes. So, naging part kami doon. And at the same time, marami rin mga families na nag-celebrate ng New Year. So, mas maliit naman ang mga setups. Na kailangan nyo rin i-accommodate. No? Sa Correct. inyo naman, sa mga party setup, kamusta ang New Year? Ayun po, pagod. Marami ba? Madaming parties? Opo, Halos, ligo lang po yung pahinga. Buti nga, nakaligo ka pa. Ako kasi minsan di na ako Congrats sa'yo, nakaligo ka. Oo. Pero explain nyo naman sa amin yung party setup nyo. Halimbawa, ito yung nandito ngayon sa studio. Grabe to, oh. Peach fuzz na peach fuzz talaga. Which is the color of the year. Oo. Gaano katagal yung mga ganitong setup? Let's party! Let's party, sabi. Sige, paliwanag sa amin gaano katagal yung mga ganitong setup. Ayan. Tapos parang it's a more wall. or less mga ano po yan, 1 to 2 Ay, hours bagay po. tayo dyan. 1 to 2 hours. Okay, Let's mabilis party. din pala. Happy New Year. Ayan. Pero like, ito, tas meron din kayong pahilaw dito, ano? Which is also very nice. Kasama ba to or may package ba kayo? Paano ba ang orderan sa ganyan? May mga packages naman po siya. Pag may mga ganyan pong standee, mga add-ons na po. Add-ons sila. Ito yung pinaka-main Yes nyo. po. Anong tawag dito? Backdrop? Apo. Shimmer Shimmering back. wall. Shimmering wall. Shimmering wall background. May Ganda tanong ako sa yun. inyo, Bagay sa no? Yung mga nagpapabook ba ngayon, mas dumami na compared last shimmering year? shoes. Because syempre, mas ano na tayo ngayon. Mas eh. open na. Yes, Oo. open na. Actually, nag-triple Wow! yung volume. So, talagang it's a good sign. Same din po. Same din sa inyo. Nag-triple din. So yung manpower nyo, mas dinagdagan Mas nyo na rin dumami po, rin no? po. Para mas marami ma-accommodate. That's correct. That's nice. Kakatuwa. Bukod sa New Year, syempre sa holiday season, ano yung mga kadalasang event na pinapa-decor sa inyo, Cristel? More on kiddie parties po talaga. Kiddie party. Yes po.
Tsaka diba, Ate Cristel, nauso na ngayon yung mga pag hindi ka malaki magpa-party, yung setup mo, ganito pa rin, pero sa bakuran yun na. Yes. Diba, sa bahay Home na. setup lang. You can also do that. May minimum ba kayo na dapat 100 yung people? Hindi naman. Ay, hindi naman po. Nag-accept po kami ng mga intimate lang, yung mga small events. Yeah. Ay, Gano'n kahit ka may location intimate? ba yun? O dapat Yes Metro po. Manila lang muna? Any location. Any naman location. po. And the location. So, galing. nakapunta na kayo ng, siguro, medyo outside of Metro Manila. Kunwari, mga east, ganyan, pwede yan. Opo. Pinakamalayo po siguro namin is North lang po, Kabanatuan. Ay, malayo yun, Malayo. Malayo. Di Ibig biro sabihin, yun. extra special yung serbisyo nyo. Kasi I'm sure meron naman around them na merong ganitong serbisyo. Pero kayo, binook kayo kahit Kabanatuan. Feeling ko para sa mga proposals din, no? Pwede Patok yung mga rin. to. Bakit naman parang nandoon ka na kagad? 2024 bakit? Eh, si Randy, bakit preparation Ikaw, sa mga ganyan, sa mga grazing table? Especially you're dealing with pagkain, perishable. Paano ang preparation ninyo? It takes us 3 hours to prepare at the commissary. Pero at the site, mga 2 hours maximum. We can set up a grazing table. I have seen you set this up. Kasi 'di ba nakita ko, I think nasa party din natin kayo, 'di ba? Correct, That's Grace. And correct. that was nice kasi nakita ko kung paano nila i-set up. Alam mo, ang meticuloso, hindi siya madaling gawin, ah. Kasi class. Tingnan mo, ang classy ng setup nila. Can I just say, nag-enderan ako for a time. So, ano siya ha? Hindi, totoo, di ba? Parang it's an art talaga. Hindi siya, kasi when you think about it, it's a grazing table, you just put everything on it, pero hindi. May mga components siya na napansin ko sa inyo. Kasi kunwari, eto, may salsa dito, may nachos dito, and then may veggies. Pero, katabi rin nun yung mga pastry mo na medyo sweet. So, ibig sabihin, kung dito ka nakapila, pwede ka nang makakuha ng savory and sweet together pag dito ka banda, That's di ba? So you don't have to wait too far. Tapos pag dumaan ka dito, nandito yung mga premium cheeses nila. Ano to grazing table tour? Tour ko na kayo. May pa-tour? Sige, yun ba? Hindi, totoo. Kasi alam mo, inaaral to, hindi to basta. So, pag nagbo-book kayo, for example, sa inyo, alam mo na class. O, tingnan mo. O, tingnan, alam mo, dati, ay, nahulog to. Yung mga fan. O, yun na kayo. Not a good example. Wala pa kasing 5 seconds. Kayo naman. Oo naman, may 5-second rule. Tapos meron silang mga, anong tawag dito sa maliit na Sliders. Mini burgers. Oo, may sliders sila. Tapos meron din chocolates dito, pero may fruit din. At ang pinakamaganda dyan, meron silang component ng mga flowers. O, diba? Kasi it adds to the pangpa-oomph ng ano. Yan, ang hirap ilagay niyan. Alam ko yan kasi pag inutusan kami ng head chef ko, lagot ako dyan. Hindi ako magganun kamitikulos. Paano ka ba nila ibubook, Mama Dims? Ganito. Commission ako pag ako lang ayos yan, ng ano. I think nahanap nyo na yung bago yung endorser. I did. Pero napansin ko rin, Sir Randy, grabe pati yung placements po, no? Yeah. Napaka, talagang iningatan yung paglagay po, so the quality, napaka, Class na Thank you so siya much. and it makes it easy. So may functionality siya. For example, yung cheese, hindi iisa lang yung ganito mo. Pag pinul nila yan with their hand, hindi matatouch the rest. Ay, totoo. Ganon siya. Ang galing. Yun siya. So, pwede ko na ba guluhin to? Okay na ba? Oo, Pwede. Okay. Actually, mas bubusisiin pa natin yan mamaya kasi babalik pa si Randy no, para pakalimutan tayo later. Pero for now, para naman sa inyo, Crisel, magkano ang range para sa mga kapatid natin na gusto magpa-event styling? Ang starting range po namin, yung small, is from 6'5". Then, ang pinaka-higher package po namin is nasa 105 po. Yung pang full Full po na talaga. Yung 6'5", mga pang ilang tao yan? Mga good for, po siguro, mga 40 to 50. 40 to 50, dami na din nun ha? Oo. Depende siguro sa mga Sa- components. So, ayan o, nakikita natin. Anong kasama dun dito. sa 6'5"? Ano yung mga laman nun na paket? May backdrop po kami na 2 panels. Tapos, may mga yung number stand, kung anong age po nung Oo, ano nag-celebrate. nag-celebrate. Tapos mga, kung anong team po Nung party mismo. Anong pinaka naging patok nung 2023 na mga theme? more on yung safari po. Safari. Safari. O yung sa pamangkin ni Bea, ganun. Tapos, yung under the sea po. Under the sea. Tanong ko po, meron ba kayong pinaka-challenging na na-design na parang kakaibang team na talagang na-challenge yung skills nyo sa pagsa-style? Meron ba?
O paulit-ulit Hindi lang sila kadalasan? nag-challenge. Kasi magaling sila. Diba? May template na. Opo, Nasanay na rin. nasanay na rin po. Oo. Alam mo, gusto ko talagang party pag nag-40 ako this year ay Takeshi's Castle. Ay, bakit hindi? Dahil, Napakasaya, di ba? Mag-iimbita ako, pero sana, pag nag-iimbita ako. pupunta. Ayan, o, tignan mo. Na-excite ka masyado. Ganun, di ba? Na-excite ka masyado. Uy, gaganon tayo. Gusto ko yan. Alam mo, ang lahat ng dinadaanan ko nahuhulog. Palagay ko, pati yung blessings mahuhulog sa akin. Paano sa kanila, syempre, at dahil usapang blessings, paano ba kayo makokontak ng mga kapatid galing natin? talaga. Na gusto kayong i-book ngayong taon. Valedictorian talaga. Kasi kailangan na natin magpasalamat. Game. Ikaw din yun. Pwede po kaming ma-visit sa Facebook page po namin, which is Crafty Party Meets and Events. Okay. Or pwedeng direct i-contact po kami sa 0956-195-3872. O, ayan mga kapatid, nandyan yung contact details sa screen ninyo. Kontakin nyo na sila kung meron kayong inihahandang party for 2024. Muli, maraming salamat. Crystal Redao ng Crafty Party Meets and Events. Si Randy naman mamaya, sasamahan pa tayo para magkwento pa sa kanyang negosyo. O mga kapatid, tara na't salubungin ang bagong taon ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Yes naman! New Year, new reasons for happiness. I-manifest na po natin ngayon. Hanggang ngayon ay matata, syempre. Sa matapos na yung yung 2023, ngayon 2024 na, dapat all year round ang magiging saya natin. I-claim natin, masaya tayo today and every day for the next 366 days. Ako po Amen. si Dimples Romana. Buti ko pa makalimutan yung pangalan. 366 days talaga, no? Ang weird, no? Kasi libre. Pero itawid na ang good cheers sa 2024, mga kapatid! At inulat na ang mga katawan at bangon na. At kumain ng masarap na agahan. Kasama pa rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. Hey, at syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po, si Maui David. Yan naman, ang masaya bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Alright! Happy New Year! Okay, nagsimula na tayo sa grazing table, may party setup tayo. Ituloy na natin yung handaan, Justin. Sige, tuloy natin. Tuloy natin Yes. yung handaan. Why not? Natin yan. Why not? Ayan. Pwede, yan natin ang prompter. Yan, Naantok yan. pa galing na New Year's. Oh, ito. Mukha lang sosyal, di ba? Pero abot kaya naman. Ito, yan ang trending na paandar sa mga salo-salo ngayong grazing tables. Kung paano kumita ang negosyong ito, ibabahagi natin sa Kitang-Kita. Ito naman tradisyon na tuwing magbabagong taon ang pagsusulat ng New Year's Resolution. Pinusuhan natin ang ating mga kapatid. Ito, ano daw? Anong mga resolution nila na natutupad? Tanong ko lang. Kung hindi naman po natutupad ang mga resolution, huwag tayong masyadong mag-isip at mangamba. Baka naman hindi pa makatulog at matrigger po ang inyong anxiety. Yan ang pag-uusapan natin sa Sabi ni Doc. Ito, sakto naman sa holiday season. Nagbagong taon lang. Grabe na ang itinaas ng presyo ng ilang bilihin. Yung ibang nagbebenta, nananamantala pa. Okay, kaya ko yan. Nananamantala pa. Ang reklamo tungkol dyan, ididetalye sa atin ni Atty. Buko sa Likal Bato. At sa atin naman pong working mom, para sa mga busy moms and dads dyan, may ilang tips po kami sa tamang pagpili ng kasambahay na magiging katuwang natin sa pag-aalaga ng ating mga anak. And rise and shine na mga kapatid dahil ngayong unang araw ng taon may buena mano tayong jamming session with rising OPM rock band na Rise High. Abangan yan live! At sa mga umaaksyong balita naman sa Frontline sa umaga, sa lubong sa bagong taon, ipinagdiwang sa kaliwat kanang street parties at fireworks display. At sa iba't ibang bansa naman, ilang iconic buildings sa mundo nagliwanag para sa kanilang New Year's Eve countdown. Sa iba pang New Year celebration, countdown at pa-concert sa Taguig, star-studded. K-pop group na Red Velvet agaw eksena sa kanilang performance.
Itutuloy-tuloy po natin ang pampabuenas ngayong New Year. Kaya naman mga kapatid, flex that morning smile. At baka kayo na pong manalo sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Basta manood lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Bonggahan lang ang selfie habang nanunood. At saka naman po i-private message sa aming official Facebook page, Good Morning Kapatid. Mas pamalakasan po ang selfie, mas wagi. Ang mabibili po namin winner ay magwawagi ng 500,000 worth of love. Kaya naman Kagumoka, kagaya ni Justin, no? Go and selfie na. Makakayo pa yung Benamano for 2024. Tuloy-tuloy na yung swerte, di ba? Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa rin yung paboritong kasama sa umaga. Good morning, Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Pagpasok ng taong 2024, masayang sinalubong. Mga kapatid natin, nakisaya kaliwat ka ng street parties at fireworks display. Sa gitna ng selebrasyon, mga biktima ng paputok, dagsa sa mga ospital. Ilang kapatid natin sa ospital sinalubong ang bagong taon, kasama ang mga bagong silang nilang anak. Habang nagpuputukan, dalawang warehouse sa Malabon nasunog. At star-studded New Year's countdown at pa-concert sa Taguig, dinumog. Special performance ng K-pop group na Red Velvet, pinagkaguluhan. Dumadagundong ang pamorningan na street party sa Tondo, Maynila para sa pagsalubong ng bagong taon. Pero kahit bawal ang firecrackers, ilang residente ang nagpaputok pa rin. Ang iba sa kanila na ospital tuloy. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Walang papantay sa ingay at kasiyahan ang ginawang pagsalubong ng bagong taon ng mga tao sa Tondo, Maynila. Napuno ng maraming tao ang mga kalsada. May nag-street party, inuman, kantahan at sayawan. Kabi-kabila rin ang mga paputok na malalakas. Halos mabalutan ng usok ang paligid sa dami ng nagpapaputok. Pero kung gaano sila kaingay sa paputok, hiling naman nila tahimik na buhay ngayong 2024. Maayos na buhay, tahimik at saka syempre for more blessing. Pero ang agaw pansin ang mga batang ito na may hawak ng mga paputok na tulad ng 5-star, pla-pla at whistle bomb. May maliliit din na paputok na tila candy ang pagkakabalot pero pumuputok. Pastillas! Si Cynthia pa pumuputok. Pikalo! Cynthia pa pumuputok. Sa lakas ng paputok na ginamit dito sa pagsalubong ng bagong taon sa Tondo, Maynila, halos yumanig na nga yung paligid. Pero yung mga magulang ng mga bata tila hindi alintana yung disgrasya dahil karamihan ng nakita natin nagpapaputok, mga bata. Ang bata ito na nasa 5 taong gulang, pilit sinisindihan ng isang 5-star. Habang ang ibang mga bata, sinasalubong pa ang mga nakasinding paputok sa kalsada. Natatakot naman daw ang mga magulang ng mga bata pero mahirap daw silang sawayin. Natatakot nga po kaya kailangan lumabas. Hindi ko kami nagpapaputok, yung mga kapitbahay lang po namin. Ang kapitan ng barangay, aminado rin na hirap silang sawayin ng mga bata sa paputok. Lalo pa raw kung mga magulang ng bata ang nagbigay nito. Inikutan ko ang buong barangay ko. Nakakita ko mga bata nagpapaputok. Pero isa lang ang sinabi sa kanila, ingat, ingat, ingat. Kasi hindi naman natin mapipigilan yan. Ilang minuto matapos ang pagsalubong, halos mapuno na ng naputukan na pasyente ang emergency ng Gat Andres Bonifacio Hospital sa Tondo. 15 ang naputukan, 12 rito mga menor de edad na ang pinakabata 5 taong gulang. Karamihan napadaan lang at nahagisan ng paputok tulad ng batang ito na tinamaan ng kwitis sa kamay. Lumulupot ko sa amin eh, tapos ngayon, hindi niya kasi namin, kinig na lang ng ganyan, siguro hindi niya nakatisyon sa game, saka lang siya nagsabi.
Sa Tondo General Hospital, 6 na adult ang tinamaan ng paputok. Karamihan sa kanila, mga napadaan lamang at nahagisan ng paputok. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ilang biktima rin ng paputok ang isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Ang ilan sa kanila naputukan lang habang nagwawalis sa daan. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ilan na ba ang isinugod dyan sa ospital? Maui, Jess, umakyat na sa 56 ang firework-related injuries na isinugod dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Sa bilang na yan, 13 ang dinala kahapon, December 31, habang 31 ang mga bagong kaso na isinugod dito kaninang madaling araw. Kabilang sa mga naputukan ng 2 binatilyo, edad 15 at 16. Ayon sa lola ng isa sa mga biktima, nagwawalis na mga inipong paputok ang mga bata nang bigla itong sumabog. Nangyaring insidente sa Dagupan, Tondo bandang alas 5 ng umaga kanina. Nagtamo ng sugat at paso sa mata, mukha, braso, binti at ibang bahagi ng katawan ang mga biktima. Hindi raw alam ng lola ng biktima kung may nag-uto sa mga batang walisin ng mga nagkalat na paputok. Sa kabuuan, may 23 menor de edad na isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center simula noong December 21. Just Maui, karamihan sa kanila biktima ng mga ipinagbabawal na mga paputok gaya ng 5-star, Plapla, Piccolo at Goodbye Philippines. Wala pa namang naitatalang biktima ng stray bullet o ligaw na bala dito sa JRMMC. Jess Maui, balik sa inyo at Happy New Year. Happy New Year, maraming salamat, Gio Robles. Sa Quezon City Memorial Circle naman, pinili ng maraming magkakaibigan at pamilya ang bagong taon sa lungsod. Dasal nila ang malusog na kalusugan at masaganang 2024. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Daang-daang katao ang sama-samang sinalubong ang 2024 sa Quezon City Memorial Circle kagabi. Kasabay ng makulay na pailaw sa stage, ang hiyawan ng mga dumalo habang pinapanood ang performances ng iba't ibang banda. Kabilang na dyan ang Dadon at Mayonnaise. Ang pamilya ni Maribel gusto naman daw maiba ang pagsalubong sa New Year, kaya nang malamang may pa-countdown sa lungsod, dali-dali silang nagtungo sa QC Circle kasama ang mga anak. Last year, pangarap ko makapanood dito. Nakita ko po kasi na ang saya-saya nila. Gusto ko ma-experience yung ganito. So, naisip ko namin ng mga anak ko na dito kami mag-celebrate. Sobrang saya po. Ang barkadahan naman nila Lara May, enjoy na enjoy sa mga kanta ng mga banda. Isa daw ito sa mga New Year celebration na hindi nila malilimutan. Super enjoy kasi kasama ko sila at the same time, super ganda dito. Si Norma naman naglatag ng lona at relax na pinanood ang mga performance kasama ang buong pamilya. Wala daw papantay sa sayang hatid ng pagsalubong sa bagong taon kasama ang buong pamilya. First time po namin na mag-celebrate dito. Gusto po namin makita yung fireworks kasi may mga bata, so gusto namin ma-experience nila yung fireworks, which is maganda naman. Kahit may pagulan, hindi nito napigil ang mga residente ng Quezon City na salubungin ang 2024 ng masaya at may pag-asa dito sa Quezon City Memorial Circle. Siyempre, highlight ng gabi ang fireworks display. Pagsapit ng alas 12, nagliwanag ang kalangitan ng lungsod sa naggagandahang mga fireworks na tumagal ng ilang minuto. Sa pagpasok ng bagong taon, dalangin ng marami ang malusog na pangangatawan at mas magandang oportunidad para sa kani-kanilang mga pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Libu-libong katao rin ang nagdiwang at nakisaya sa Luneta kagabi. Ang ilan sa kanila nanggaling pa ng probinsya. Nasa Frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mapabata man o matanda, dumayo ang marami sa Rizal Park sa Maynila para salubungin ang bagong taon. Kanya-kanya silang latag sa may open area, bit-bit ang kanilang mga pang-medianoche. Kung daraan nga dito sa may open area, kailangan mo na nga magdahan-dahan at magpasintabi sa sobrang dami nga ng mga tao. As of 10 p.m., umabot na nga sa halos 80,000 ang crowd estimate dito. Lagpas na yan sa halos 60,000 noong isang taon. Ang iba sa kanila, galing pa sa mga malalayong lugar. Kasama dyan si Aling Zenaida na dumayo pa mula Leyte. At syempre, di nila kinalimutan ang mga bilog na pagkain pampaswerte.
sa kwarta. Para masaya. Bakit na? Bakit po? Kasi maraming tao dito eh. Sa Leyte, magunti lang. Galing naman Bacoor, Cavite sina Jobert na dito sa Rizal Park piniling magbagong taon para maiba naman daw. Kasi taon-taon, laging sa bahay na lang, inom. At least dito, banding, good vibes lang ba? May palibreng New Year's Eve concert din sa Luneta. At syempre, ang highlight ng gabi, ang engrandeng fireworks display pagpatak ng alas 12 ng hating gabi. Pero bago tuluyan nagpalit ang taon, halos mapuno ang mga deboto sa Manila Cathedral para sa New Year's Eve Mass. Ang mga nagsimba, may kanya-kanyang ipinagpapasalamat sa taong 2023. Siyempre yung kalusugan namin, tsaka yung pagmamala ng mga anak ko, at sa mga blessing na dumating sa kanila. Habang ang pamilya nila AJ, ang buhay ng bunsong kapatid na pumanaw noong Agosto ay pinagpapasalamat. Ngayong Pasko't Bagong Taon, kasama pa rin po namin siya sa sandaling buhay ng kapatid ko na matulungin. Mahal kami. Sana po sa mga magkakapatid dyan, magmahalan po kayo. Huwag niyo po ngayon dumating yung punto na pagsisiya po ninyo na mabawasan kayo. Pinangunahan naman ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang misa. Sa kanyang homily, sinabi ni Advincula na hindi lang dapat iasa sa mga pamahiin at paniniwala ang swerte sa bagong taon. Sa halip, mas mainam daw kung ipaubayan na lang ito sa Panginoon. Saan ba magmumula ang pagpapala? Hindi sa klase ng damit o sa prutas o sa paputok. So if we want our new year to be happy and full of blessings, then let us start it not with superstitious beliefs and practices. Kasama ang Diyos, alam natin, kakayanin din nating mapagtagumpayan ang darating na bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. Hindi lang bagong taon ang sinalubong ng mga doktor at nurse sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Dahil isinilang din kanina ang kaisa-isang New Year baby ng ospital ngayong 2024. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sa ospital na sinalubong ng buntis at 23 anyos na si Ronalie ang pagpasok ng bagong taon. Besperas pa lang kasi ng New Year, nagli-labor na siya sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Pasado alas 11 kagabi nang ipasok na siya sa delivery room at pagpatak ng alas 12 ng hating gabi. First-time mom na siya sa isang healthy baby boy na pinangalanan niyang Jaden Rayleigh. Ang mga doktor at iba pang staff ng ospital nagpalakpakan at napahiyaw pa sa saya. Si baby Jaden kasi ang nag-iisang New Year baby sa Fabella Hospital ngayong 2024. Hindi rin naitago ni Ronalie ng excitement. December 28 kasi dapat ang due date niya kaya hindi raw niya inakala na aabutin ng New Year ang panganganak niya. Sana lumaki siyang healthy, matulungin, magalang at may takot sa Diyos. Emotional din ng first-time dad na si John nang makita ang kanyang mag-ina. Answered prayer daw si baby Jaden na 3 years nilang hinintay. Sobrang saya po kasi ngayon pa lang po ako nagagantin. Kasi po, tagal po namin hinintay po ito eh. Ang ganitong mga eksena, normal na raw sa Fabella Hospital taon-taon kung saan libre ang panganganak. Nitong bisperas nga, 13 sanggol ang isinilang sa ospital. Sa hospital naman po ng Fabella Hospital, wala naman pong binabayaran lahat ng pasyente. Lahat po ng laboratorio, lahat po ng
na mga bills po ng pasyente is nilalapit po natin sa Malasakit Center kung wala naman pong PhilHealth yung mga pasyente po natin. Tradisyon na rin sa Fabella na bigyan ng regalo ang mga sanggol na saktong isinilang pagpatak ng alas 12 o yung mga New Year baby. Sa datos ng Fabella Hospital, aabot sa 10,000 hanggang 11,000 sanggol ang ipinapanganak dito kada taon. Kaya naman para mas marami pa silang maserbisyohan, mula 700 bed capacity ay magiging 1,000 bed capacity na ito sa bagong gusaling kanilang malilipatan. Umaasa ang pamunaan ng Fabella na ngayong 2024 ay makalipat na sila sa bago at mas malaking ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa gitna ng kaliwat kanang selebrasyon, 2 warehouse ang nasunog sa Malabon kaninang madaling araw. Nasa Frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sunog ang sumalubong sa warehouse na ito sa Potrero, Malabon, pasado 1:00 ng madaling araw sa unang araw ng 2024. Kita pa sa mga bintanang ito kung gaano kalaki ang apoy sa loob ng establishmento. Nabalot din ng makapal na usok ang lugar, lalo't sumabay pa ang usok gawa ng mga paputok. Sa tindi ng sunog, nagkulay kahel na ang buong establishmento habang tinutupok ang mga nakaimbak na bike parts. Kwento ng katiwala ng YRY warehouse na si Jmar, unang sumiklab daw ang sunog sa katabi nilang warehouse na Trend Garment. Tumakbo po ako doon sa may bubong. Hindi nung nakita ko, mabilis na po yung apoy. Galing kabilang side po, sa garments. Sinubukan pa daw nila apulahin ng sunog, pero sadyang mabilis ang pagkalat nito. Dumating po yung amo ko. May dala po kami yung, yung fire extinguisher. Hindi na po kaya yung apoy, kasi mabilis po. Sa taranta ni Jmar, hindi na siya nakapagsuot ng tsinelas at isa-isang inilabas ang ilang gamit gaya ng tangke ng gasul, speaker, amplifier at drawer ng mga damit. Dumating din ang mga bombero kalaunan para apulahin ang apoy. Naging pahirap sa kanila ang masikip na daan at mga materyales na madaling masunog. Yung content kasi ng kanyang warehouse, yun ang nagbigay sa amin ng difficulty to suppress the fire. Naging issue rin ang supply ng tubig. Kinailangan pang tumulong ng mga bumbero sa mga kalapit lungsod. Halos 4 na oras ang itinagal ng sunog bago na kontrol ang sunog. Hindi naman inaalis ng BFP ang posibilidad na maaring may kaugnay ang sunog sa selebrasyon ng bagong taon. Sir, info kung dahil ba ito sa paputok? We still conducting deeper investigation. This is a warehouse compound. So limited yung mga tao dito. Wala masyadong nagpapaputok dito. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection kung saang warehouse talaga nagsimula ang apoy. Patuloy pa ang investigasyon ng ahensya sa kabuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, muling nanindigan ang LTFRB na hindi na palalawigin ang deadline sa pagsali ng mga PUV drivers at operators sa mga kooperatiba. Base sa datos ng Office of Transportation Cooperatives, hindi bababa sa 100 transport groups ang humabol sa application nito lang Disyembre. Wala pang final count kung ilan ang natapos ang application. Pero dito sa Metro Manila, 33% o halos 14,000 na jeepneys ang nakapag-consolidate. 44% naman o mahigit 3,000 sa mga UV Express. Nauna nang sinabi ng LTFRB na aalisan ng prangkisa ang mga hindi makakasunod sa consolidation. Balik na sa normal operating hours ngayong araw ang LRT2 na bumabiyahe mula Recto hanggang Antipolo. Kaninang alas 5 ng umaga nagsimula ang biyahe ng LRT2 na tatagal hanggang pasado alas 9 ng gabi. Ang PNR naman nag-adjust ng train schedule mula Tutuban hanggang Alabang. Ang first trip ay 10:26 ng umaga at ang last trip ay 8:36 ng gabi. Vice versa, unang biyahe sa Alabang ay 12:30 ng hapon at ang last trip ay 8:03 ng gabi. May biyahe rin ang Tutuban, Governor Pascual Tutuban. Posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa unang linggo ng 2024. Nasa 10 centavos hanggang 35 centavos ang tinatayang ikakaltas sa kada litro ng diesel. Hanggang 1 peso and 10 centavos naman ang nakikitang rollback sa kerosene. Posible naman daw hindi kumalaw ang presyo ng gasolina. Ayon sa Energy Department, nakapagbago na ng ruta ang mga kumpanya ng langis na dating dumadaan sa Red Sea. Napilitang magbago ng ruta ang mga barkong dumadaan sa Red Sea dahil sa sunod-sunod na pagsalakay ng grupong Houthi sa mga commercial vessel dito.
Naging makulay din ang pagsalubong sa bagong taon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ibinida rin ng ilang bansa ang kani-kanilang iconic buildings sa kanilang New Year's Eve countdown. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Grande ang countdown ng Hong Kong sa pagpasok ng bagong taon. Sinalubong kasi nila ang 2024 sa pamamagitan ng pinakamalaking fireworks display na idinaos sa bansa. Ang fireworks display na yan, nagtagal lang naman ng 12 minuto sa Victoria Harbour. Bida naman ng Taipei 101 na siyang pinakamataas na skyscrapers sa Taiwan. Sa kanilang fireworks display, sa loob lang ng 5 minuto, nasa 16 na paputok ang nagpailaw sa night sky ng Taipei. Sinalubong ng Taiwan ang bagong taon na may temang Colorful World sa pagnanais na makabalik na sila sa normal kasunod ng ilang taong pandemya. Kahabaan naman ng Chao Phraya River ang pinailawan ng Thailand sa kanilang pag-welcome sa bagong taon. Pero bukod sa 12-minute fireworks display sa ilog, nagtipon-tipon din ang mga tao sa Icon Siam kung saan idinaos ang 9-minute drone light show. Tampok dito ang Royal Thai Barge na isa sa pinakasikat na tourist icons ng Bangkok. Hindi rin naman nagpahuli sa pasabog ang New Zealand sa kabila ng maulap at maambon na panahon. Ibinida ng Auckland ang Sky Tower sa pa-fireworks show sa New Year's countdown nito. Tampok din ang sumasayaw na makukulay na ilaw sa Auckland Harbour Bridge. Ang Sydney Harbour Bridge naman ang nanguna sa New Year's Eve countdown sa Australia. Bonggang mga paputok na ipinadala mula sa sikat na tulay pati sa Sydney Opera House. Bukod kasi sa pagsalubong sa bagong taon, ipinagdiriwang din ng Australia ang 50th anniversary ng iconic Opera House nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nananalangin naman si Pope Francis para sa mapayapang wakas sa taong 2023. Sa kanyang huling misa bago ang bagong taon, taimtim na nanalangin ng Santo Papa sa maayos na transition sa bagong taon. Nakiusap din si Pope Francis na huwag siyang kalimutang ipagdasal. Inalala rin ng Santo Papa si Pope Benedict XVI na pumanaw sa bisperas ng bagong taon noong 2022 at hiniling ang gabay nito mula sa langit. Dinagsa naman po ng maraming tao ang New Year's countdown ng Bonifacio Global City or BGC kagabi. Nag-perform po dyan sina Irene, Solgi at Wendy ng K-pop girl group na Red Velvet. Narito po ang report. Maaga pa lang, dagsana ang mga tao sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ang pakay nila, masilayan ang K-pop girl group na Red Velvet na nag-perform sa New Year's countdown kagabi. Kabilang sa nagtiyagang mag-antay si CJ na alas 9 pa lang ng umaga kahapon nasa BGC na. Hindi raw niya pwedeng palampasin ang performance ng kanyang mga idol. Bilang fan na matagal na, super nakaka-proud po and ano din po ako, taga-Taguig din po ako, kaya parang pride po na nakapunta po yung RB dito sa BGC. Si Angelica naman bumiyahe pa mula Lubao, Pampanga kasama ang mga kaibigan niyang fan din ng Red Velvet. Minsan lang sila nandito, so dapat sulitin na. Babawi na lang ako sa pamilya ko. Bawi na lang tayo. Sorry ma. Sa pagharap nila sa media bago ang performance, kinwento ni na Irene, Solgi at Wendy na excited silang magpasaya ng Reveloves dito sa bansa. Dagdag pa ni Irene, achievement nila noong 2023 na mailabas ang ikatlong album nilang Chill Kill. Masaya rin sila na nakapag-concert tour ang Red Velvet. Noong Mayo lang, bumisita sa bansa ang grupo para sa R2V Tour. Ikinatuwa rin nila ang pagsasanib puwersa ng mga kultura ng K-pop at P-pop. Looking forward naman sa 2024 ang Red Velvet, lalo't ipagdiriwang nila ang kanilang ika-10 taon. Kaya ang hiling ni na Irene at Solgi, isang makabuluhang album para mas marami pa silang mapasayang fans. Sang-ayon din si Wendy. My resolution for next year is to be healthy and happy for the group and as individually. Everyone here too. Be healthy and happy. Let's be happy.
Hindi naman nabigo ang fans sa naging performance ng Red Velvet members kagabi. Unang nagpasikat dyan si Wendy na nag-perform ng kanyang solo songs tulad ng Like Water at Why Can't You Love Me. My love is like Sumunod namang magpasiklab sina Irene at Sulgi sa kanta nilang Naughty at Monster na first time nilang tinanghal sa harap ng Pinoy fans. Bukod sa Red Velvet, nagtanghal din ang mga OPM artists na sina Ellie Buendia, Casey Tandingan, Zach Tabudlo at Adi. Mas naging sulit pa ang pagdayo ng fans dahil libre ang entrance. Para naman sa pamahalaan ng Taguig, simula pa lang daw yan ng mas marami pang world-class experience na nais nilang iparanas sa mga tao sa loob at labas ng lungsod. We've become a creative hub as well. We want to continue making Taguig a transformative, lively, and caring city talaga for everyone. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Oh, Ang swerte! Diba? Free concert as Red Velvet among other artists. Oh, kaya di may masisi yung mga iba nating kapatid na dumiretso doon kahit napangsalubong sa New Year. Yes, and diba? kasi may fireworks din dyan. So kumbaga, 2-in-1 na. May entertainment ka na, may fireworks ka pa, kasama mo pa family mo. Bongga yung fireworks nila. Imagine mo nahatak nila yung mga lolo't lola nila. Diba? Ang cute, maiba Okay, Red lang. Velvet. Tsaka ang husay, parang ang festive ng pagse-celebrate this year, no? Actually. Ang dami. Parang excited tayong lahat. Lahat, diba? medyo nag-all out lahat Daming ngayon. Dapat lang. Oo, Dapat lang. Deserve natin yan. At eto na nga po, eto naman, para sa ating legal bato, abangan mamaya tatalakayan ni Attorney Buko ang batas na nilalabag sa todo-todong pagpatong ng presyo sa ilang bilihin. Sa working mom naman po, paano nga ba pumili ng mapagkakatiwalaan natin ng ating mga anak at ng bahay natin? Ako maswerte ako sa ganyan kasi may Ate B ako. May Ate B. Finding trustworthy yaya tayo maya-maya po. Yan. At sasabi ni Doc, napupuyat ka ba? Kaka-overthink. Yes! Nako, baka anxiety. Nako, baka anxiety na yan, Maui. Pag-usapan natin yan mamaya. Gusto mo yung nag-yes ako agad? Alam ko eh, ako parang number gusto ko 1 yung mag-yes eh. Pero parang, iniwasan kaya ko yan, na. abangan natin mamaya. Kaya huwag kayo aalis mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong Fame Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Good morning mga kapatid! Happy New Year! Alam nyo, may mga bagay na dapat iwan na sa 2023 tulad na lang ng pagpupuyat. Pero paano kung napupuyat ka dahil sa sobrang pag-iisip at pangamba? Paano nga ba? Ito ang sabi ni Doc tungkol sa anxiety. Lahat siguro tayo ay naranasan ng hindi makatulog sa gabi dahil sa mga pag-aalala. Pero paano nga ba malalaman kung ang ating pinoproblema, anxiety na pala? Tungkol dyan ang ikukonsulta sa atin ni Heidi Lacorte Velasco. Ang sabi niya, mayroon akong anxiety, ano po ang gagawin ko para makatulog ako ng maayos? Naku Heidi, alam mo, isa talaga sa pinaka-common na mental disorder ang anxiety. Ito yung paulit-ulit o matinding pag-aalala o takot sa mga posibleng mangyari sa ating mga buhay. At risk dito ang mga taong stressed o mga mayroong negatibong karanasan. Ayon po sa mga pag-aaral, mayroon ding genetic predisposition ng anxiety. Nasa 25% ng mayroong mga anxiety ang mayroong mga kamag-anak din na nakararanas nito. Pwede ring dahil sa iniinom ng mga gamot o sobrang pagkonsumo ng caffeine na nakapagpapalala ng sintomas. Pwede ring bunga ng iba pang mga mental health issue katulad na lamang ng phobia, post-traumatic stress disorder o PTSD, panic disorder o major depressive disorder. Masasabing anxiety at hindi na normal ang pag-aalala kapag mayroong kaakibat itong pagbilis ng tibok ng puso, panginginig, matinding nerbiyos at kawalan ng maayos na tulog o pahinga. Isa sa mga epektibong lunas dito ang pagsailalim sa psychotherapy. Mahalagang umiwas sa mga bisyo at magkaroon ng healthy diet at lifestyle. Ang tamang sleeping habits at pagiging malinis sa sleeping environment ay susi rin sa komportable at mahimbing na pagtulog. Kung hindi pa po yan uubra ay mayroong mga sleeping pills din na maaaring ireseta ng sumuri sa inyong espesyalista. Sleep well mga kapatid. Para sa mga gusto pang mag-ask Doc Dex dyan, mag-comment o mag-message lamang po sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid.
Alright. Okay. Ang ganda nung topic. Ako parang nakaka-relate ako dyan. Diba I was talking to you just kanina na parang minsan nakakatakot kasi kadalasan kung sino pa yung mga pinakamasasayahin na mga tao, yun pa yung maraming mga dinadalang pangamba sa buhay. I'm sure marami sa mga kapatid natin nakaka-relate dyan kasi automatic sa atin na parang pasayahin yung mga sarili natin or mag-appear tayo na masaya kasi meron tayong mga iniisip. So I think this year, coming into the 2024, mas maging sensitibo tayo sa pinagdadaanan ng isa't isa. Kasi may epekto eh. Minsan yung anxiety, pag trinay mong gawa ng paraan sa sarili mo, kagaya ng sinabi ni Doc Dex, kaya naman siya, pero iba pa rin pag may suporta ng mga nakapaligid sa'yo. Diba? Saka maganda yung timing ng topic, katulad na nabanggit mo, Mama Dims. Kasi kadalasan sa atin, pag nag-start ang bagong taon, napapalook back tayo kung anong nangyari sa atin the past year. Napapaisip tayo, may na-achieve ba tayo, may nagawa ba tayo, at minsan nagiging cause din yun ng parang, teka, parang ang bagal ko ngayong taon parang walang nangyaring maganda sa buhay ko. So, ganun na nangyayari minsan sa mga kapatid natin. Kaya, very relieving, at least yung ganitong klase ng topic na minsan mangangamba ka talaga, magdududa ka sa direksyon ng buhay mo o sa kung ano man nangyayari sa sitwasyon mo. Pero katulad ng sabi ni Mama Dibs, kailangan meron kang suporta. Especially in the age of social media. Ang dali mong ikumpara yung sarili mo sa ginagawa ng ibang tao. At minsan nagiging cause yan ng anxiety. Kakascroll mo yan. Totoo naman. Yung parang minsan tayo mga kapatid, meron tayong minsan din dahil nga sa social media, parang feeling mo you're left behind. Parang napapag-iwanan ka, no? Kunyari, tulad na lang kagabi, for example, lahat nagpo-post na ng New Year, di ba? Pero minsan kasi tayo, porque hindi tayo nag-post, isipin ng tao, ay, hindi masaya New Year nila. Hindi totoo yun. Minsan po, mas ini-enjoy natin yung moment, kasama pamilya natin, di ba? Kasi parang minsan lang feeling ko nadadala ng pressure na, ay, nagpo-post na silang lahat, kailangan ko mag-post. Mababaw man po, no? Pero totoo nangyayari yan talaga. Totoo. At saka, sa mga social media posts sa mga tao, kailangan alalahanin natin, na mga highlight reel yan eh. Totoo. So, yung mga magandang nangyayari sa buhay ng yun ang pinapakita. Yun yung pinapakita, yung pinopost. So, huwag mo isipin na yung buong buhay nila super perfect, di ba? Masaya palagi, hindi naman. Pero maganda rin sa binanggit ni Doc Dex kanina, meron din talagang mga genetics anxiety, di ba? So, sabi nga kanina, mga nasa 25% ng mga kaso ng anxiety namamana. Ibig sabihin, meron ng family history. Ilang percent ulit? 25%. 25%. That's pretty big. So, parang at the same time, that also means na pwede kayo pa rin mag-seek ng medical help. Diba? May mga paraan naman katulad. Kanina, banggit yung sleeping pills. Sana hindi umabot sa ganung pagkakataon kasi hindi rin maganda. Ako personally, nagtitake ako ng sleeping pills dahil may insomnia ako. Pero yon ay kailangan monitored ng maayos ng doktor. Tsaka ayaw mo maging dependent din masyado, di ba? Tsaka another thing, touch base ko lang din, yung sinasabi na minsan may pinagdaanan tayo sa buhay, na parang na-trauma tayo, kaya tayo nagkakaroon po ng anxiety. So, siguro, let's just try our best po na to have support, the proper support around us to help us overcome that. Kapag malala, magpatingin din. Okay? Saka magpakonsulta. Dito minsan kasi nahuhusga ng ibang tao na pag sinabi mong may anxiety, drama lang yan. Ay, totoo. Totoo, ganun. Hindi, tsaka dapat talaga ngayong panahon to, ang importante, mabuhay muna tayo. At tandaan nyo, every gising is a new blessing. So, there's hope para sa susunod na araw. Pero ito na nga, dahil New Year na, meron daw mga tindero at tindera pa rin na nananamantala. Alam mo, Mama Chiki, hindi ka na dito. Kasi itong mga salitang to para sa'yo to eh. Oo. Hindi, totoo yun, may mga nananamantala. And ako naman kasi, alam mo, hindi ko masyadong alam tong salitang to. Alam mo kung bakit, hindi ko siya ginagamit. Yun naman pala. Which is good. Oo. Pero at least maganda kasi ibig sabihin, wala pang nananamantala sa akin. This 2024, subukan nila. Kung alam mo ba talaga pagiging Mondragon ko. Okay, pero may babala po si Attorney Buko dito sa Legal Bato. So kayo, bili na. Magkano po ito? 800 po. Ate, bakit ang mahal naman? Nung nakaraang linggo, 600 lang to. Kailangan po kasi namin magtaas ngayon kasi po yung supplier namin nagtaas din. Attorney, yung po bang mataas na patong sa produkto, legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 15 ng RA 7581 o yung Price Act, mahigpit na ipinagbabawal ang sadyang pagpatong sa presyo ng paninda na basic commodity or necessity pag may okasyon o sakuna o kalamidad. Ito ay tinatawag na illegal price manipulation.
Bawal din ang profiteering o yung sobrang patong sa presyo, hoarding o yung pag-iimbak para tumaas ang presyo ng produkto mula sa merkado, o yung kartel, pag-uusap-usap na kontrolin ang presyo ng isang produkto na basic commodity. Ang mga mapapatunayang lumalabag sa batas na ito ay maaaring maparusahan ng pagkakulong ng hindi bababa sa 5 taon at multa na 5,000 piso hanggang 2 milyong piso. Attorney, nag-shopping ako sa mall pero nagkamali ng binalot na items. Pagbalik ko sa mall, naibigay na sa ibang customer yung pinamili ko. Pwede ko bang kasuhan ng shopping mall? Pwedeng kasuhan ang shopping mall kung may negligence o kapabayaan ang kanilang empleyado. Ayon sa Article 2180 ng Civil Code, may pananagutan ang employer sa mga pinsala o danyos na maidudulot sa iba dahil sa kapabayaan ng kanilang empleyado. Kaya pwede mong idemanda ang shopping mall para sa halaga ng nawala mong regalo kung mapapatunayan mo na may negligence o kapabayaan ang kanilang empleyado. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. So overpricing, Oo. illegal. Given naman na yun, saka parang dapat naman din talaga para sa mga kapatid natin. Although matindi ang pangangailangan, hindi laging maginhawa ang buhay, hindi ibig sabihin nun na mananamantala ka. Mami Chiki, uwi ka na. Hindi ibig sabihin nun na mananamantala ka sa mga kapatid natin. Dahil kahit sila din naman, isipin mo, baka nasa parehong sitwasyon din. Oo, totoo na may yan. pangangailangan din sa buhay. At saka at the end of the day, di talaga magandang nang-iisa tayo. Dapat doon lang tayo sa tama. Ako lagi kong sinasabi, pag meron na parang feeling ko, sobrang taas ang presyo sa akin, lang sinasabi, naku ate, hindi mo ko magiging suki niyan. Ay, magandang salita yan. Magaya nga. Kasi ayaw mo din naman silang sabihan na, ang mahal-mahal naman. Siyempre, medyo nega yun. So, sa akin talaga, I always say it in a much more loving way, I guess. So, ganda nun, mami. Diba? Pero ito, dahil masaya tayo today, tuloy-tuloy na po natin ang happiness ngayong Lunes. Overflowing na sa mga ngiti ang ating Good Morning Kapatid Facebook page. Patingin nga yan, patingin. Hi, good morning. Happy New Year. Grabe, pag-glass skin na sila. Gusto ko yung iba na kahit alam mong walang tulog, pero nanonood sila. Yes. Mga nagkakapian sila. Ay, tayo yun, no, mama. Good morning sa inyo. Happy New Year. Happy New Year. Salamat naman sa pag-spend ng inyong New Year morning. At pagtutok sa amin ngayong umaga. That's right. Kaya naman, selfie-selfie lang po mga kapatid. I-PM na po sa amin yan. Ilagay na rin kung saan kayong lugar naroroon. Malay nyo, kayo po ang manalo ng 500 pesos worth of load. Ating Tagaboka po selfie contest. Mamaya po, paano nga ba pumili ng mapagkakatiwalaan para mag-alaga sa ating mga anak? Aalamin natin yan sa Working Mom. At sa tanong ko lang, bagong taon, bagong tanungan. Muli akong nag-iikot. Nag-ikot-ikot, di ba? Oh, yes. Alam mo naman, malikot ako. So, ikot-ikot ako. Oh my God! Oh my God! Para alamin kung natutupad ba ang mga New Year's resolution ng ating mga kapatid. Mamaya. At sa kitang-kita, tampok ang negosyong grazing table na kumikita ng halos ₱250,000 kada buwan. Wow! Grabe. Amazing! Kaya naman, wag po kayong aalis. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo. Good morning, kapatid! Goal po natin ngayong 2024 na talaga namang mabawasan ang stress at mapadali po ang ating buhay. Nakakatakot naman yung... Bakit naman? Relate ba? Wait, hindi natin... Mapagaang. Ating buhay. Kasi delikado yung mapadali po. Kakasimula pa lang yung taon. Sorry po. Kailangan mapagaan yung buhay. Kasi na-realize ko lang, huwag natin i-goal na mapadali yung buhay natin. Mapagaan. Ito na, kailangan mong pampagaan. Okay. Hindi. May grazing tayo dyan. Ito po ito seryoso to. Wait lang. Para sa mga working moms, kaya ko.
Malaking tulong po para sa mga mami gaya ni Mama Din. Yung mga kasambahay. Kasambahay. Okay, mamaya natin pag-uusapan ito, itinatawa ko. Paano nga ba pumili po ng mapapagkatiwalaan natin ng ating mga anak, ng ating bahay, at ng ating buhay? Yan ang pag-uusapan po sa Working Mom. Mahirap pagsabayan ng trabaho at pagiging nanay. Gustuhin man natin, nakakaubos din minsan. Kaya naman para sa ilang working moms, malaking tulong ang pagkakaroon ng kasambahay. Yan ang kwento ni Mommy Prax Yap na may 3-year-old son. You know, when you have a kid, hindi na tumitigil yung nangyayari sa bahay. The laundry, the food, iba kasi needs ng mga bata. So, going back, inaccept na namin na for the next years to come, they will be part of our lives. Sobra daw napapagaan ng kanilang house help ang everyday struggles ni Mommy Prax. Lalo't pareho silang nagtatrabaho ng kanyang asawa. Ako, I'm able to pursue managing the business and doing content because of the help that the kasambahays are giving us. Pero aminado si Mommy Prax na nagta-trial and error din sila para mahanap ang perfect kasambahay. In hiring, we had experience na na-scam kami. Kung ano yung sasabihin nung nag-a-apply, pahingi po ng pamasahe, pahingi po ng iiwan na pera dito or pangkain ng iiwan na naming family. Send ka nga ng selfie, magsisend nga. Tapos maya-maya, ay, paubos na po, wala na akong pang-load. Part of our policy is no smoking because we have kids, hinahawakan nila. Apparently, nung umalis na sila, talaga namang amoy. Ano yun? Smoke yung sa CR nila. Tapos yung isa naman, we avoid eating dun kung sa sleeping quarters, etc. Pag uwi nila, puro uod yung sink doon. Sinuwerte rin naman daw kalaunan sina Mommy Prax sa kasambahay. Kaya naman ang kanyang baby Marcos, nahirapang magpaalam nang aalis na ang kanyang yaya Arya. It was heartbreaking for Marcos, pero you know what? Ang ganda lang niya, emotional learning din for kids. Kaya whenever they cry or experience that, we allow them to cry. Kasi parang as adults, parang huwag ka na lang umiyak. Pero parang ang sarap din to see na yung kid mo natututunan niya na maging malungkot and umiyak. Kahit gaano pa tayo ka-busy, kailangan pa rin natin maturuan ang mga katuwang natin sa pag-aalaga ng ating mga anak. Walang magiging perfect na yaya. Kasi nung bago parang we always strive to find the perfect yaya, but wala. Kasi ang perfect na yaya is parang naghahanap tayong kapalit natin. Tayo yon. Kasi our kids would really, tayo ang best person to really take care of our kids. Hi, Coach Fio po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, being a low-acid coffee with plant-based dairy, how beneficial is it? MX3 coffee, being a low-acid coffee with plant-based dairy, offers potential benefits for individuals with sensitivity or digestive issues o may problema sa pagtunaw related to acidic beverages. Ang mga inumin na mataas sa acid ay maaaring magdulot ng pagkabalisa o pagkairita sa ilang mga individual, lalo na sa mga taong may acid reflux, gastritis, o iba pang mga kondisyon na related sa gastrointestinal. By providing a low-acid option, MX3 coffee may offer a more tolerable choice for individuals with such sensitivities. Plant-based dairy substitutes can be suitable for individuals who follow a plant-based or lactose-free diet. Ito ay nagbibigay ng mga option para sa mga individual na may particular na kinakain or restrictions. Plant-based dairy alternatives are typically made from soy, almond, or coconut milk, offering a non-dairy option for those who may have lactose intolerance or they choose to avoid animal-derived products. Mahalagang tandaan na maaaring magkaiba ang mga sensitivities o reaksyon ng bawat individual, and it is advisable to consult a healthcare professional or registered nutritionist dietitian if you have specific health concerns related to acidity or dietary preference. Sana may napulit kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one.
speaking of napulot na bagong kaalaman, meron din tayong mga natutunan sa kwento ni Mami Prax. Oo, alam mo, favorite ko sila. Actually, napapanood ko sila palagi. And ang cute-cute nung anak niya at saka sila, nag-uusap sila palagi. Pero going back dun sa kasambahay, isa ko dun sa mga masaswerte na early on nung nagpakasal kami ni Boyet, 5-month-old pa lang si Kani, nagka-Ate V na ako. Kaya alam mo, si Ate V talaga, hulog ng langit talaga sa amin yan. Kasi ang hirap makahanap ngayon ng kasambahay, whether galing sa ehensya or kakilala mo, na may malasakit sa bahay. And ako, ang rule ko lang talaga sa kasambahay, bawal magsinungaling. Yes. So, pwede ka, ako kasi ina-accept ko na may mga times mas pagod sila. So, hindi mo na naman sila i-expect na mga tao naman tayo. Dapat tao sa tao ang turing. At kadalasan, I would also manage the expectation ng mga nag-hire. For example, ikaw, kumuha ka ng kasambahay, wag din naman yung trato mo naman ay para namang workhorse talaga sila na. Parang robot na. Wag ganun. Dapat akong lagi sinasabi, Ate V or Ate Annie, dito, bahay nyo rin to. So, kung paano nyo tratuhin ang bahay ninyo, dapat ganun din. So, kung malinis kayo sa bahay, malinis din dapat. Tama. Ganun. Pero, ganda nung sinabi mo na bahay nyo rin to. Kasi minsan sa totoo lang, yung mga kasambahay natin mga kasambahay natin, nagiging miyembro na rin ng pamilya natin. Totoo naman. Kami din, meron na kami ilang dekada na sa pamilya namin. Ultimo yung anak nila, pinaaral na rin ng mga magulang. Hindi ba may mga gano'n? Sarap nung gano'n. Pero tanong ko lang, buti si Ate V hindi busy sa mga shoot niya. Ay, hindi. Okay. Last mo na yan. Last mo na yun sa 2024, ha? Pero hindi, gusto ko rin mag-ambag kasi yun nga, tukos sa mga kasama natin. Natutuwa ako sa mga pamilya na pamilya ang trato nila sa mga kasama sa bahay. Kasi sa totoo lang minsan kasi iba-iba ang kalakaran ba ang tawag dun sa bawat bahay, diba? So parang sana i-adapt po natin yung maganda tulad ng ginagawa ni Mama Dims, sila Jess, diba? Na tratuhing pamilya ang mga kasama natin. Kasi sa totoo lang, kung wala rin yung mga ate ko, pag sinasabi rin sa akin, paano mo pinapalaki yung mga bata? Ay, hindi po. Mahirap. Tumutulong po ang mga ate ko sa akin. Ito, kasama si Edna sa family picture namin kagabi. Ay, cute! Thank you! Edna! Hello! Edna. At saka, kadalasan sila pa yung mas nagiging protective sa'yo. Ay, oo. Diba? Yes. Pag ba ang pamilya mo na, ako masaya lang ako, nagpapasalamat ako talaga na sila Ate V sa amin. Ano siya, yung parang naging ate ko na. Alam mo yung tama, ganon? pamilya na. Ako pa man din, alam mo naman ako, hirap ako magsalita ng gusto ko sabihin. Si Ate V, hindi siya hirap. Kasabihin niya talaga. Oo, yun ang maganda. Pero nakakatuwa. No? Ito naman, okay, mamaya sa tanong ko lang, pupulsuhan ni Justin kung natutupad pa ba ang New Year's resolution ng ating mga kapatid. Nagpupush up ka dyan. Only the dips ako dyan. Okay. Kaya pala laki bro eh. Actually, alam mo naman, Maui. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang yung paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid! Ikaw, na tumalon sa pagsalubong sa New Year. At ikaw, na lumalantak pa rin hanggang ngayon ng buko salad. At ikaw, na makikipagkita sa iyong kachat for the first time. Ay, good luck! Tanungan muna tayo mga kapatid. Natutupad mo ba ang inyong mga New Year's resolution? Tanong ko lang. $1,003, $1,004. Ay, tanong ko lang, natutupad mo ba ang New Year's resolution mo? 1,000. Gumagawa ka ba ng mga New Year's resolution? Dati. Dati? Hindi pa pumasok. Hindi pa pumasok? Okay. Ano yung mga New Year's resolution na ginawa mo dati? Ano ba? Mag-iipon na. Mag-iipon. Oh, natupad? Hindi. Bakit hindi natupad? Kasi maraming temptation maraming pagkain. Gumagawa ka ba ng mga New Year's resolution? Hindi po. Hindi. Bakit? Nasawa. Nasawa? Bakit nasawa? Hindi ko feel. Di mo feel? Yes po. Di mo feel ang pagbabago? Oo, hindi ko feel. Gumagawa ka ba ng mga New Year's resolutions? Pinag-iisipan. So hindi natutupad? I'm trying my best para matupad. Ano yung mga New Year's resolutions mo this year?
on a personal level, looking for a better job. Bakit ano ba yung job mo ngayon? Actually, I'm working on to become a teacher. A teacher? Nagtatry akong mag-take ng board exam. May parang specialization sa teaching na gusto mo i-pursue? Oo. Major ko is social studies. Gumagawa ka ba ng mga New Year's resolutions, Dari? Of course, meron naman po. Okay, pwede ba i-share isa sa mga New Year's resolutions na ginawa mo ng 2023? Wala po nasunod eh. Marami naman po, katulad yung pagda-diet, number 1, good health, physical fitness, at saka Zumba po more. Zumba po more! Ano yung favorite Zumba move mo? Pangmalakasan. Sige, pasample lang isa. Pasample lang isa. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Happy New Year! Okay! Alam ko naman, isa sa resolution ano? Medyo bawas-bawas ang kain eh. Hindi. Di ba? Wala. So, Deadma muna. Deadma, holiday pa ngayon, Jess. Kanina pa natin nilalantakan tong grazing table na to. Ikaw ba, anong paborito mo dyan? Ako? Gusto ko yung sliders. Ayan. Yan tayo sa medyo heavy agad. Eto mga kapatid, habang ine-enjoy ni Justin yung sliders, ibibida ko muna ang grazing table na ito dito sa Kitang Kita. Mapapag-goodness gracious tayo ngayong New Year dahil sa grazing table o artful na tablescape na pinuno ng iba't ibang delicious treats. Arrangement pa lang, busog na ang mata mo. Ang daming choices. Teka, ano kayang uunahin ko rito? Dahil patok na patok ang grazing table sa anumang okasyon o handaan, ito ang naisip ni Randy na pagkakitaan. 2019 nang simulan niyang itayo ang negosyong grazing table na Goodness Graze. Mabenta sa kanyang grazing table ang cured meats, cheese, burger sliders, nachos, fruits, nuts at crackers. 5,000 pesos lang ang naging puhunan ni Randy dahil sa takot na sumugal muli ng malaki sa negosyo. 3 epic fail man ang kanyang naranasan sa pagbe-business, times 3 naman ang effort niya sa bagong negosyo. Gamit ang social media, nakilala ang kanyang negosyo at tinangkilik pa ng ilang sikat na showbiz clients at sa pag-boom ng event industry matapos ang pandemya, ngayon, kumikita na si Randy ng 400,000 pesos hanggang 500,000 pesos kada buwan. Kitang-kita, di ba? Grabe. At muli pa rin natin makakasama si Randy ng Goodness Grace. Good morning ulit sa'yo, Randy. Good morning. Goodness gracious, Randy. Grabe. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, meron kang 3 epic fail na negosyo. Ano ba yun? I used to have a franchise of a famous burger business. Okay. Hindi ito. Hindi. Hindi nag-succeed. Na-perfect ko na dyan. Hindi nag-succeed. Correct. Meron din ako dating snack items na business. And then I also had a merong mga ano ba yung nakalimutan ko tuloy? Jewelry. Hindi, ang point lang naman yun business sila. meron din. Kita nyo naman, kahit ilang beses na nag-fail sa negosyo itong si Randy, hindi pa rin sumuko. Lalo ka, porsigido. At ito yung naging wais dito sa negosyo niya ito. 5,000 pesos lang ang ipinuhunan. Correct. 5,000 pesos for a grazing table. Paano mo ginamit yung 5,000 piso? Actually, experimental. So I really just invested on the essentials. Like? For example, food muna. Now, to make sure na maganda yung food. And then I offered greasing boxes at first. Para kasi para ma-test muna yung market. And at the same time, malaman ano ba yung magandang diskarte. So through through insights na nakuha sa mga customer feedback, yun yung ginawa kong pang simula nung mas malawak na grazing table business. Pero tingnan mo naman, Justin, nagsimula sa 5,000 piso na puhunan. Kumikita na ng up to 500,000 pesos per month. Strong months lang ba yun? O ano yan? O throughout the year? It's for a month or... Ang galing. Per month talaga. Okay, paano kayo makukondak, Randy, para sa mga kapatid natin na kino-consider na Goodness Grace para sa kanila mga ganap this 2024? We have our website. It's www.goodnessgrace.com. We are on Facebook and Instagram, the same handle, The Goodness Grace. And at the same time, you may contact me at 0917-846-6971.
Alright, kontakin na mga kapatid para sa inyong mga party this year. Muli maraming salamat, Randy ng Goodness Grace. Salamat, Randy. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, everyone. Back to you! Hindi, sa pagbabalik natin, kumain pa, di ba? Go! Makikita sa atin ang Rising OPM Band, The Rising High Live. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid! Sana iwang alaala nating dalawa. Minsan sa pag-ibig, hindi man tayo nagkakatuluyan, pero meron tayong baon na magagandang alaala. Pero paano kung bumalik siya, pero may kasama ka ng iba? Nung ikaw ay nagbalik, di alam ang gagawin, limutin, alaala'y buhay pa rin. Akala ko ba pag-ibig mas matamis pag bumalik? Bakit ganon? Kung kailan may ibang kapiling, di ba ito para sa atin? Sa ating dalawa, ako'y umaasa
singing their original song, Tini. Hindi mo alam kung masasaktan ka ba, matutuwa ka. Huwag kang mag-alala, ako'y okay na! Grabe! Okay guys, mag-promote tayo sa namin kayo pwedeng mapanood. Ayun po, abangan niyo po kami ang aming social media accounts, Rise High, meron po kami mga original songs sa Spotify, YouTube. Ayan, may music video po kami na nakalabas ngayon. So, oo nga, natagsak. Bagong taon na bagong taon eh. Kasi yung hit trending sa TikTok, di ba? Thank you po. Muli-muli maraming salamat. Again, Rise High mga kapatid. Yes! At ito, dahil super panalo ng Rise High, ngayon naman may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations po! Ramezekiel Abelino Amistoso. Hintayin lang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. Congratulations! Yes! And that is it para sa ating New Year's Day Monday! Spread happiness lang po mga kapatid! Isang makabuluhang umaga na naman ang naayatid namin sa inyong mga tahanan. Sana'y nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw nyo sa saya at impormasyon at muli! Happy New Year!